Bago tayo magsimula, shoutout sa ating mga supporters na nandun po sa ating Boss Wakwak channel. Sina Arlene Cools Besa, si Hazel Fiesta, si Mark De La Cruz, si Marjorie Quinto, German Marasigan, si Verlito Gabucano at sa iba pang mga nandun na hindi ko na mabanggit. Maraming salamat po sa inyo at sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Kung maaari ay subscribe na rin po kayo sa Boss Wakwak channel. Yun lang at magsimula na po tayo. Magandang araw sa inyong lahat at sa iyo Sir Alex. Tawagin niyo na lang po ako sa aking palayaw na Cora. Nais ko lang po sanang ibahagi ang aking karanasan sa kababalaghan na magpasa hanggang ngayon. Kahit matagal na pong nangyari, sariwa pa rin sa aking isipan. At siya nga pala, sobrang ikli lang po ng kwentong ito. Nakabili ang aking mga magulang ng ari-ariang lupa sa bundok na pag-aari lang din ng kanilang kamag-anak. Gustong-gusto ni mama at papa ang lugar na yon dahil overlooking, kung kaya nagtayo sila ng rest house. Sa likod naman na bahagi, pababa, kita ang malawak na kagubatan. Napakaganda lang pagmasdan kasi nature pa talaga ang dating. Kapag gabi naman, napakadilim gawa ng wala pang kuryente. Ako naman po noon, nababagot dahil sobrang tahimik ng lugar. Tayong mga kabataan kasi, syempre iniisip lang laro at mga kalaro. Simula nung naitayo ang rest house, kada Sabado hanggang Linggo o minsan Biyernes pa lang, nandoon na kami at doon din natutulog. Natatandaan ko pa, 2 Petromax ang gamit namin noon. Meron naman pong kapitbahay doon pero medyo distansya lang talaga. Alam nyo naman sa bukid, hindi dikit-dikit ang bahay. Hanggang sa nakilala namin si Tatay Erning na tagaputol ng kahoy. Minsan nagkwento ito sa aming magkapatid. Huwag daw magpunta sa magubat na bahagi ng lugar dahil may mga pangyayari na hindi maipaliwanag. Meron umanong mga elementong hindi nakikita ng ordinaryong mata ang naninirahan sa bahaging yon tulad ng mga kapre at kung ano-ano pa. Kami naman ng aking kapatid, hindi masyadong naniniwala sa ganyan gawa ng lumaki kami sa lugar na maraming tao. So ayun na nga po, diretso tayo sa pinakabuod ng kwento. Unang kababalaghan, aking nasaksihan nung ako'y nakatanaw sa malayo sa likod na bahagi ng aming rest house. Nasa itaas ako noon, nagmuni-muni. Maambo nung time na yon, ilang sandali pa, takang-taka ako sir kasi gumagalaw yung mga puno ng kahoy na para bang may kung ano sa ilalim ng mga ito dahilan ng pag-uga. Malalaki ang mga kahoy roon, kaya nasabi kong malaki rin ang nasa ilalim. Hindi ko makita kasi makapal ang kakahuyan. Basta ang sigurado may kung anong bagay na nagpapagalaw sa mga puno. Kung nakakita na kayo ng ahas na gumagapang sa damuhan, di ba po gumagalaw yung mga dahon? Parang ganun po ang aking nakita. Kung baga sunod-sunod yung pag-uga hanggang sa dulo ng kakahuyan. Naitanong ko ang tungkol dito sa aking mga magulang. Ang sabi lang nila, dahil lang yun sa hangin kaya gumalaw. Pero kung ako ang tatanungin, sa loob-loob ko talaga kasi nga ako naman yung nakakita. Hindi lang yun dahil sa hangin gawa ng hindi lang mga dahon ang nagsigalawan kundi pati katawan. Malalaki nga ang mga punong kahoy na yon. Kaya nasabi ko talagang malaki rin ang nasa ilalim. At nang maitanong ko rin ito kay Mang Ernesto, ngumiti siya tapos sumagot na yun daw ang kanyang ibig sabihin sa amin dati. Maraming hindi maipaliwanag na kaganapan at nangyayari sa loob ng kakahuyan. Ngunit hindi lang po nagtatapos doon ang kababalaghan dahil minsan pa, isang hapon din 1:00 pasado, nagpaiwan kami ni Kuya sa rest house dahil may kinuha si Mama at Papa sa aming bahay. Si Manong Ernesto naman
Nasa harapan nun sa ilalim ng puno ng mangga nagpapahinga sa duyan. At habang nakahiga sa ikalawang palapag ng rest house, maya-maya pa nakarinig kami ni Kuya ng marahas na pagkalabog sa babang bahagi ng kakahuyan at malakas na buga ng hangin na parang galing din doon. At nang tignan namin sa bintana, kita namin ng kapatid kong natumba yung isang puno na malaki sa pinakagilid na bahagi malapit sa aming boundary. Sa unang pag-aakala, parang normal lang ang lahat. Ngunit ilang sandali pa, laking pagtataka namin ni Kuya nanlaki ang aming mga mata pareho dahil bigla na lang pong bumalik o tumayo yung punong natumba. Sa laki nito, napaka-imposibleng may taong kayang magpaangat noon. Kahit ilan pa siguro, hindi magagawang maiangat ang isang malaking puno. Tinawag namin ngayon si Mang Ernesto at itinuro yung pinangyarihan. Pinapik niya ang aming mga kamay, sumenyas na wag maingay at sinabing hayaan lang daw dahil baka may dumaan na kung anong hindi nakikita, mga engkanto sa madaling salita. Makaraan ng ilang minuto nun ay dumating naman ang aming mga magulang. Sinabi rin namin ang aming nasaksihan. Dala ng pagtataka, nagpasama sila kay Mang Ernesto at tinignan yung bahagi na yon. Pati kami nun sir, sumama sa kanila kasi nga hindi naman gaanong malayo mula sa aming boundary. Pagdating doon, napakibit balikat na lang ang aking mga magulang pati na si Mang Ernesto. Dahil yung punong una naming nakitang natumba at tumayo, parang lumipat ito ng pwesto. Siguro ang distansya, mga 2 o 3 dipa ng tao. At eto pa, naiwan sa lupa yung bakas o butas ng malaking puno o yung ugat nito. Paniwala namin, doon din nanggagaling yung malakas na buga ng hangin. Talagang nagulumihan kami sa nangyari. Pati si Mang Ernesto, hindi maipaliwanag ang pangyayari na yon. Ang sabi lang nito, panahon pa ng mga lolo nila, marami na umanong kababalaghang nangyayari sa kakahuyan. Pero nandyan din sa isip nila na baka kapre ang may gawa. Yan daw ang isa sa mga dahilan doon kung bakit wala masyadong naninirahan na tao sa bukid na yon. Sa huli Sir Alex, binenta na lang nila mama yung lupa namin doon. Natakot din talaga kasi maging sila nakaranas din ng mga bagay na hindi maipaliwanag ng siyensya. Kaya nagpasya na lang na ibenta sa iba ang lupa sa murang halaga. Ang mundo nga naman, nababalot ng hiwaga at kababalaghan. May mga pangyayari at kaganapan na hindi maipaliwanag ng sino man. Mga pangyayari na tanging Diyos lamang ang nakakaalam. At yun na po ang aking maikling kwento, Sir Alex. Sana'y mapili nyo rin po ito at maibahagi sa channel nyo. Isang nakakapangilabot na kaganapan, kababalaghang nasaksihan sa kakahuyan. Lubos na gumagalang, Cora ng Mindanao. Isang mapagpalang araw sa inyo, Sir Alex. Ganon din po sa lahat ng inyong mga masugid na taga-subaybay. Ang kwentong ito ay karanasan ng aking nanay noong mga panahong bago pa lang sila nagbukod ni tatay. Buntis ang aking mama noon sa panganay na anak at medyo malaki na ang kanyang tiyan. Sa baryo kung saan sila nakatira, tahimik bunsod ng malalayo ang mga kapitbahay. Napakapayapa roon at napakalamig ng klima lalo na sa gabi dahil halos kakahuyan ang makikita mo sa paligid. Nagtatrabaho si Papa noon sa isang kumpanyang pang-agrikultura. Kapag gabi ang shifting sa trabaho, sa bahay ng lola ko natutulog si Mama. Ayaw niyang magpaiwan sa kanilang mag-isa bunsod ng
wala silang malapit na kapitbahay doon at isa pa, buntis nga siya nung time na yon. Nung nasa 6 na buwan na ang kanyang pagdadalang tao, minsan isang hapon 2:00 pasado nagising siya sa kahol ng kanilang asong maliit pa. Sobra kasing ingay nito, tumatahol na parang natatakot at nakabahag pa ang buntot. Nang sumilip sa bintana, meron palang nakatayong isang matandang babaeng puti ang buhok sa labas ng kanilang bakuran sa may gate na kawayan, naglalako ng kamote. Sa una ay hindi pinansin ng aking nanay, nagkukunwaring tulog kahit sobrang ingay ng aso dahil sapat lang ang pera niya noon. Kung baga, nakabudget na lahat sir at nakapamili na rin ng mga kakailanganin sa palengke. Meron naman pong natira, kaso iniipit ni mama just in case may kakailanganing bilhin. Subalit hindi umalis yung matanda, tawag pa rin ito ng tawag sa tonong animoy nagmamakaawa. Tapos sinabing bilhin na ang kanyang mga kamoteng dala para makabili rin siya ng bigas panghapunan nilang mag-anak. Nang marinig ni mama, nahabag naman po ang kanyang damdamin kung kaya sa puntong yon, kinuha niya ang kanyang maliit na pitaka at binilang pa ang kakaunting barya. Matapos nun ay lumabas na siya ng bahay at binili na ang mga kamoting nilalako ng matanda. Ang unang napansin ng aking ina pagkalabas niya, hindi sumunod yung kanilang aso sa may gate bagkus ay nagtago pa ito sa loob ng bahay. Nakabahag ang buntot na akala mo nakakita ng kung ano. Di na lang din pinansin ng aking mama kasi kung minsan ganun talaga ang reaksyon ng mga aso kapag makakita sila ng taong hindi nila gusto o bago sa paningin nila, di ba? So ayun na nga po. Nung kausap na ni mama ang matanda, mababanaad sa mukha nito ang tuwa, kasabikan, pero hindi siya tumitingin ng diretsyo. Payuko-yuko, pangiti-ngiti at kapansin-pansin din na pakagat-kagat ito sa labi. Tapos parang tuwang-tuwa siya na lumapit at nakausap si mama. O ayan, bibili na ako ng paninda mo nanay. Eto lang po sa akin. Pasensya ka na at yan lang po ang pera ko. At saka kami lang din dalawa ng mister ko dito eh. Ang bait mo naman. O sige na, sa'yo na lahat yan. Total ang bait mo kaya ibibigay ko na lahat sa'yo. Ha? Hindi po, hindi. Hindi namin kailangan ng marami. Okay na po to. Hindi, sa'yo na yan. Sige na, bilang ganti ko sa kabutihan mo. Marami pa naman kaming ganyan eh. Sige na, sa'yo na yan. Sigurado kayo ha? Oo, iya. Sige na, walang problema. Kung ganun, edi maraming salamat po sa inyo, nanay. Hansing. Ako si Hansing, iya. Salamat po, nanay Ansing. Ako naman po si Estrella. Sige, Estrella. Salamat din sa'yo, iya. Salamat. Alis na ako. Babalik lang ako. Simula nun, lagi nang dumadaan dun si Ansing para magbenta ng mga gulay at kung ano-ano pa kay mama. Walang mintis yon, Sir Alex. Kada linggo dumadaan talaga ito ng higit sa 3 beses. Makailang beses din itong tinanggihan ni nanay dahil sa wala naman po siyang sapat na pera para bumili ng kung ano-ano sa matanda sa araw-araw kasi nga nakabudget lang naman po lahat. Pero itong matandang si Ansing patuloy pa rin sa kanyang ginagawa. Pinapautang na niya si mama, kaso tinatanggihan talaga siya. Hanggang dumating sa puntong halos manlibre na siya kay mama ng mga gulay at ang dahilan nito nakikita niya raw ang anak niya sa aking ina. Ngunit si papa nagduda sa pakay ng matanda kung kaya sinabihan niya ang aking inay. Huwag tatanggap ng kung anong ibibigay nito dahil baka isa itong aswang. Isa sa kanyang dahilan, yung alaga nilang aso hindi pa rin daw nagbago ang reaksyon nito sa kabila ng ilang beses na pabalik-balik yung matanda. Takot pa din ang alaga na akala mo nakakita ng kung ano. Nang dahil doon, kasama ang alaga, pansamantala sa bahay muna nila lola sina mama na natili
habang wala si Papa o kapag nasa trabaho ng halos 2 linggo upang makaiwas sa matandang pabalik-balik sa kanila. Malapit lang din kasi yung bahay nila Lola. Sa karatig baryo, isang sakayan lang ng tricycle. Nang malaman nila ang nangyari, sinamahan sila ni Lola sa isang manggagamot para bumili ng buntot pagi, langis at nagpagawa rin ng habak para kay Mama dahil ayon sa manggagamot, may aswang daw na masama ang balak kay inay. At yun na nga po, matapos ang 2 linggo, pagkabalik nila sa kanilang bahay, unang napansin ng aking inay yung mga kortina nila sa kwarto. Sa bintanang gawa lang sa kawayan, nakahawi na ang mga ito at may bakas pa ng daliri na may natuyong parang putik. Ibig sabihin, may kung sinong sumilip doon nung mga panahong wala sila. Hindi kaya sinang-ansing ang sumilip dito? Ba't naman siya sisilip dyan wala tayo rito? Malay mo, di ba? Baka bumalik. Baka akala niya umuwi tayo ng gabi rito. Hindi. Baka mga bata lang yan, mahal. Halatang natakot nun si Mama. Sabi naman ni Papa, wala siyang dapat katakutan dahil hindi na makakalapit ang aswang doon kasi nga naglagay sila ng mga buntot pagi sa mga bintana, mga garapang kumukulo kapag may aswang sa malapit, tapos meron pa siyang habak na suot. Kaya ayon, kahit papano, naibsan ang takot ni Mama. Napansin nila na hindi na dumadaan doon yung matanda. Ngunit makalipas lang ang 2 araw, linggo ng umaga, gulat si Mama at Papa dahil nung pauwi sila galing simbahan, nadatnan nila ang matandang si Ansing sa labas ng gate na kawayan at may dala pang kung anong nakasupot. Dito'y mas lalong nagduda ang aking mga magulang sa pagkatao ng matanda dahil nung lumapit si Mama sa kanya, bigla ba naman itong napaatras na akala mo natakot sa aking ina. Dooy kanilang napagtanto, may habak nga pala si Mama nun sa bewang niya na pangontra sa mga aswang. Sa puntong yon, harap-harapang tinanggihan ni Papa sa mga alok nitong kunwari mga paninda dahil alam niyang ang pakay ay iba. Sinabihan siya ng aking itay na kung maaari ay wag na lang itong magpunta o magpakita roon. Wag magdala ng kung ano-ano dahil hindi nila tatanggapin at natatakot na sa kanya ang aking Mama. Mawalang galang ho sa inyo ng Ansing. Pasensya ka na pero simula ngayon hindi na ako pumapayag na pumaparito ka. Pati aso namin galit sa iyo Ewan ko kung anong meron dyan sa pagkatao mo. Pero sa totoo lang, hindi ako komportabling nandito ka. Iwasan nyo na lang ho ang magpunta rito at baka makagat kayo ng aso ho. Mahinahon na wika ni Papa, subalit hindi na sumagot ang matanda bagkus ay umalis na kagad dito. Sa reaksyon pa lang, alam mo nang meron talagang iba pang pakay ang matanda. At kwento pa ni Mama, bakas sa mukha nito ang galit dahil biglang nanlisik ang mga mata na hindi makatingin ng diretsyo. At bago nakalayo, ilang beses itong palingon-lingon kay Papa na halatang galit na galit talaga. Mas lalong nakumbinsi ang mga magulang ko na sinang-ansing ang aswang na tinutukoy ng manggagamot ay dahil yung langis na nasa pintuan ng bahay nila, umapaw ito sa kakakulo. Matapos nun, kinagabihan maingay ang kanilang asong itinali sa may bungad ng pinto sa sala. Kinabukasan ng umaga, nagulantang ang aking mga magulang sa nakita. Paano kasi Sir Alex? Patay na yung aso nilang si Bantay na winakwak pa talaga ang tiyan. Ang nakakapagtaka lang, hindi man lang ito nakalikha ng ingay. Sa hitsura ng hayop, nasabi nilang galit talaga ang may gawa at wala silang ibang pinagdududahan nun kundi ang matandang si Ansing. Sa sumunod na gabi, dito talaga namang binulabog ang himbing ng tulog ng aking mga magulang. Paano kasi pagpatak ng 11:00, bigla na lang may lumapag sa yero nilang bubong at walang kung ano-ano'y tumalon-talon ito sa ibabaw habang humuhuni ng nakakakilabot. Yung bubong nila, sir,
Talaga namang nanlundo kada talon nung nasa ibabaw. Yung papa ko naman sa sobrang galit nito, napamura ng wala sa oras. Kinuha niya ang buntot pagi at itak tapos hinamon ang aswang sa labas. Pero pagkabukas pa lang ng pinto, bumungad kaagad sa harapan niya ang sobrang agresibong aswang na talaga namang walang takot dahil kahit may mga pangontra sa loob ng bahay, hindi ito natinag. Umaakma ng aatake kay Papa, ngunit naunahan niya ng hampas ng buntot pagi at itak, tumama sa mukha at katawan, tapos sinambit niya ang pangalan ni Ansing. Humiyaw ito ng pagkalakas-lakas sabay atras at mabilis pa sa 4:00 kumaripas ng takbo hanggang sa pusang naglaho sa dilim. Bumalik ka, Ansing. Walang hiya kang aswang ka. Alam ko ikaw yan. Kala mo ha? Hinabol pa ni Papa pero ang bilis lang nawala. Si Mama naman sa sobrang nerbiyos halos mapaanak ng wala sa oras. Paano kasi pagkakalarawan nito, kita niya ang figura ng aswang na nasa anyong aso. Mapupula ang mga mata at makakapal ang balahibo. Kumbaga Sir Alex, sabi ni Mama, para umanong werewolf, matutulis ang mga ngipin sa bunganga, mahaba ang dila at naglalaway tapos mahahaba rin ang kuko. At ang labis niyang ikinatatakot nun, kung mapahamak daw si Papa, paniguradong mapahamak din siya. Kasi kung mangyari yon, siya naman daw ang isusunod ng aswang. Sagot naman ni Papa, gagawin niya ang lahat para sa mag-ina. Ang mga tatay nga naman, kung kapakanan na ng pamilya ang pinag-uusapan kahit kapahamakan pa yan, susuungin talaga para sa kaligtasan. Hindi nakaramdam ng kahit na konting takot sa dibdib at talagang handang itaya ang sarili para sa mga mahal sa buhay. At yun na nga po, para maiwasan ang posibilidad na may mangyaring hindi kaaya-aya roon. Kasi nga nandyan sa isip nila noon na baka gaganti ang aswang na yon. Umuwi sila pansamantala kina Lola hanggang sa nakapanganak ang aking ina. Bumalik lang sila sa kanilang tahanan nung mga panahong malaki na ang bata. Bumili si Papa ng 2 asong malalaki at yun ang ipinalit niya sa isang namatay na nilapa ng aswang. Awa ng Diyos, nabuntis na lang ulit ang aking mama sa pangalawang anak. Wala na pong nanggambala sa kanila na aswang. Ang sabi nila, baka namatay na yung aswang na si Ansing kasi kung saan-saan daw yun napapadpad. Baka nakaengkwentro ng mga tao na may alam o kung paano makipagpambuno sa aswang. At yun na po ang aming kwento, Sir Alex. Mga nakakatakot na karanasan at engkwentro sa isang mapagpanggap na aswang. Hanggang sa muli, Pam ng Mindanao. Ang mundong ating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience.